10 pinakamisteryosong abandonadong barko sa buong mundo. Bakit nga ba misteryoso ang mga barko na ito? Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Number 10. Costa Concordia. Ang Costa Concordia ay isa sa pinaka-high class na cruise ship sa buong mundo. Ito rin ang isa sa pinakamalaking barko na nagawa sa bansang Italy, kaya naman inabangan ito ng maraming tao. Pero noong 2012 ay may hindi inaasahang aksidente ang naganap. Matapos umalis sa pantalan ang Costa Concordia sakay ang halos 5,000 katao. Naisipan ng kapitan na baguhin ang ruta para mas matagal na makita ng mga turista ang view ng isla at dagat. Ngunit sa kasagsagan ng biyahe, may natamaang bato ang barko na 160 feet ang laki na naging dahilan para mabutas ito at bahagyang lumubog. Inabot ng 6 na oras ang evacuation pero marami ang nasugatan at nasa 32 tao ang namatay. 3 taong naabandona ang Costa Concordia habang kinukuha ang katawan ng mga nasawi bago ito naalis sa dagat. Number 9. Saba Tugboat. Ang Saba Tugboat ay pinangalanan mula sa isang isla sa Caribbean. Ang barkong ito ay isa sa may pinakamalaki at importanteng gampanin noon sa kanilang bansa. Ngunit hindi siya naging ligtas nang may malakas na bagyo ang puminsala sa barko na nagresulta para ito ay lumubog sa tubig. Nagawa mang makaligtas ang mga tao sa loob pero kinailangan nilang iwan ang barko sa ilalim ng tubig at tuluyan na itong nawala. Pero kamakailan lamang ay natagpuan ang barko at napag-alaman na ginagampanan na nito ang pagde-develop sa aquatic ecosystem sa lugar. Dahil pinagbahaya na ang barko ng mga corals at iba't iba pang uri ng mga isda. Sikat din itong tourist destination para sa mga divers na gustong makita ng personal ang magkahiwalay na katawan ng barko. Number 8. SS Airfield. Ang SS Airfield ay matatagpuan sa Homebush Bay sa Sydney, Australia. Ang Homebush Bay ay bagsakan talaga ng mga barko na inabandona o mga sasakyang panlayag na hindi na pinakikinabangan. Pero dito mapapakinabangan pa ang ilang parte ng barko. Ang pinaka namumukod tanging barko sa ilog na ito ay ang SS Airfield. Ito ay 1,140 tons na ginamit noon sa paghahatid ng mga uling mula sa Newcastle at Sydney. Nagamit din ito bilang military supply transport vessel ng mga Australian troops noong World War II. Matapos ang ilang taon, napunta na sa ilog na ito ang barko para sana pira-pirasuin. Pero nang magsara ang mga kumpanya na magsasagawa nito, ay naiwan ang barko sa ilog. Pero tila napaganda pa ang sitwasyon dahil natabunan na ito ng mga puno at halaman. Kaya naman, kilala na itong tourist destination bilang floating forest na dinarayo ng maraming tao. Number 7. Circle Line V. Katulad ng ibang barko sa ating listahan, ang Circle Line V ay napakarami ng pinagdadaanan. Ito ay nabuo noong 1902 bilang pribadong pagmamayari ni J. Rogers Maxwell. Pero noong 1970, dinala ito ng US Navy para magamit sa unang digmaang pandaigdig. At habang pagmamayari ito ng gobyerno, maging si Thomas Edison ay ginamit ang barkong ito para dito magsagawa ng mga eksperimento. Marami pang mga tao ang sumunod na nagmayari sa barko. Pero ang huling nakabili nito ay si Robert Miller noong 1986 sa halagang 375,000 pesos. Matapos niyang magamit ito sa sandaling panahon, ay hindi niya rin kinaya na i-restore pa ang mga sira nito. Kaya naman, iniwan na lamang itong abandonado sa isang ilog sa Ohio. Maraming tao ang dumarayo sa ilog para personal na makita ang barko. Marami ang umaasa na maibalik ang dating ganda ng barkong ito. Number 6. SS America. Ang SS America ay isa sa pinaka-iniingat-ingatang yaman noong nabuo ito taong 1940. Ang napakalaking barkong ito ay may kakayahang magsakay ng 543 katao sa cabin class, 118 sa tourist class, 241 sa third class at bukod pa dyan, 643 crew sa barko.
Maraming pinagdaanan ng SS America. Ilang beses na rin itong napalitan ng pangalan dahil 3 beses itong nabili ng magkakaibang mga tao. Ang SS America ay nagkaroon ng malaking papel noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sa halos 54 na taong serbisyo, taong 1993 ay napagalaman na hindi na ito ligtas para gamitin pa ng mga tao. Kaya sa taong iyon, kinuha ito para ilipat sana sa huli niyang destinasyon. Ngunit dahil sa malakas na bagyo, napadpad ito sa dalampasigan ng Portaventura na hanggang ngayon ay doon na siya namalagi. Makikita pa rin ang buo nitong katawan sa isla tuwing low tide. Ngunit mababakas din ang katandaan ng barko. Number 5. SS Maheno. Ang SS Maheno ay isang ocean liner na pagmamay-ari ng Union Company ng New Zealand. Ito ay may ruta sa Tasman Sea na kung saan ay nadadaan ng barko ang New Zealand at Australia mula 1905 hanggang 1935. May kapasidad ito na kayang magsakay ng hanggang 420 pasahero na kung saan ang mga first class passengers ay mayroong dining room, smoking room at music room na masasabi nating isa sa mga high class na barko noon ang SS Maheno. Habang sumiklab ang digmaang pandaigdig, nagamit ang barko bilang hospital ship. Pero noong 1935, dahil sa malakas na bagyo, napadpad ito sa Fraser Island na naging dahilan ng pagkasira ng barko at pagkawala ng mga pasahero sa loob. Naging palaisipan kung paano ito muling magagamit pa hanggang sa tuluyan na itong napaglipasan ng panahon. Sa ngayon, ang abandonadong barko na ito ay isa na sa sikat na tourist attraction sa lugar. Number 4. Demetrio Shipwreck. Ang Demetrio Shipwreck ay isang cargo vessel na may 220 talampakan ng laki. Sinasabi na ito ay binuo sa Denmark noong 1950 para magamit sa kalakaran ng mga produkto. Pero noong December 23, 1981 ay misteryosong napunta sa dalampasigan ng Valtaki ang barko. Walang sino man ang nakakaalam kung paano at sino ang nasa likod nito. Pero pinaniniwalaan ng mga tao noon na kaya napadpad sa dalampasigang ito ang barko ay dahil nahuli ito na nagsasakay ng ilegal na sigarilyo sa Turkey at Italy. Matapos itong mahuli, agaran naman itong inilipat ng lugar at saka niliyaban. Dahil sa misteryosong pag-usbong ng barkong ito sa lugar, maraming kwento ang sumulpot na gawa umano ito ng mga multo. Pero wala pa rin nakakaalam kung ano nga ba ang insaktong dahilan kung paano ito napadpad sa lugar. Number 3. Point Reyes Shipwreck. Ang Point Reyes Shipwreck ay isang 380 feet steamship na nag-crash sa San Bartolomé Bay 100 taon na ang nakakaraan. Labis itong napinsala, kaya naman nang nabili ang parte ng lugar kung saan ang barko ay sinubukan ng may-ari na kunin at iusog sa lupa ang Point Reyes Shipwreck para sana ayusin. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi natapos ang pag-aayos sa barko. Sa ngayon nananatili ito sa lugar kung saan siya inilagay. Nang dahil napamahal na ang mga residente sa barko matapos ng ilang dekada itong namalagi sa dalampasigan, ay hindi sila pumayag na alisin pa ito. Hindi man ligtas na pasukin ang barko, pero patuloy pa rin itong dinarayo ng maraming mga turista. Number 2. RMS Titanic. Ang RMS Titanic ay ang pwede nating konsidera na pinakaseryoso at sikat na barkong panlayag na lumubog noong 1912. Sa kabila ng pagmamalaki ng kumpanyang bumuo sa barko, na ito raw ay may revolutionary design at tinawag pa nga na the unsinkable ship. Ngunit dahil sa pinagsamang kamalasan at kalkulasyon ay tumama ang bahagi ng barko sa isang malaking iceberg na nagresulta para lumubog ito 370 milya mula sa dalampasigan ng Newfoundland, Canada at lalim na 12,500 feet. Sinasabi ng mga eksperto na nasa maayos pa raw na kondisyon ang ilang parte ng barko, pero hindi inaasahan ay ang mabilis nitong pangangalawang. Sinasabi na 10 hanggang 20 taon mula ngayon ay kaunti na lamang na parte nito ang ating masisilayan. Number 1. Al-Fahd. Ang Al-Fahd ay isa ring barkong panlayag na binuo noong 1966.
Ito ay binuo ni ICH Holland para sa Townsend Brother Ferry Service. Ilang beses itong binenta at binili simula 1984 hanggang 1986. At noong 1986, binili ito ng isang Egyptian owner at tinawag itong Al Fahad. 12 taon itong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Pero noong 2004, lumitaw na ang problema ng barko dulot na rin ng katandaan nito. Sinubukan mangayusin ito ng mga engineer, pero sa huli ay napagdesisyonan na hindi na sulit ang perang gagastusin para ayusin pa ito. Kaya naman, tuluyan na itong iniwan sa baybayin ng Red Sea. Hanggang sa ngayon ay makikita pa rin na nakalutang ng bahagya ang Al Fahad sa lugar. At ang ilan sa bahagi nito ay ginawa ng tahanan ng mga aquatic animals. Kaya naman, isa rin ito sa kilalang tourist attraction sa lugar.